Yan. Okay. Matthew 12. Tuloy po natin ang mag-aaral no, sa Matthew 12. Sa banda dito na tayo. No? Dito po tayo. Sige. 33 to... Tuloy na natin ito. Ayan. There, tapusin natin. Ha? Sige, 33 verse. Salita po tayo. Ready kayo muna. Ready. Lakasan po pero dahan-dahan lang para hindi ka naguna. Ready, go. Or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt. For the tree is known by his Now, generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. The good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. And I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be Okay, condemned. naman na tayo na. So let's pray, Lord, ng salamat sa inyong salita. We pray na kayo pagpala. Salamat sa bilang. Nakabalik, Panginoon. I pray na makita namin yung mensahe namin ngayon. Sa inyong salita, ano ba yung gusto yung mangyayari sa amin, sa buhay namin, especially kabataan karamihan dito, Lord, sa kami mag-uumpisa. Ano kami magiging mabuting tao, mabuting anak ni Lord, yung iba anak ni Lord, ligtas nyo din po, Lord, yung mga ligtas na, lalaanin po, Lord, ay pwede sa magbigod sila, pero minsan, kailangan mga aralin. So, palaan niyo po, Lord, ang pag-aaral. Makakabigyan namin to, Lord. Kami na po ay intentionally, kami po ay makinig. At gustuin namin, Panginoon, ang mensahe, salita, kaloob. Salamat po, Lord, kayo malalalim. In Jesus' name we pray. Amen. Makakapuno po. Good morning ulit sa lahat. Title po natin ngayon is, sa 35, The Good Treasure of the Heart. Okay? So, ano yung good? Very basic, mabuti. So, pwede yan kahit sa itsura, sa lasa. Pag alam natin yung positive, mabuti, di ba? May sabi dyan, treasure, ano yung treasure? Sino mayaman dito? Minsan ng mga bata, minsan dati ng bata ako, nag-iipon ako ng ano eh. Kahit hindi, sulat, yan. Love letter ba kayo? Gusto pa ba kayo yun? So, minsan ako, nag-collect dati ako ng mga coins. Okay, paalala mo yung coins ha. Balik mo sa akin, importante yun. And then, yan, yung anak ko minsan, may kolekta. Tinetreasure mo kasi mahalaga sa iyo yun. So normally, ang treasure talaga sa libutan niya, kayamanan, pera, ginto, kasi malaki yung palitan yan. Pero ngayon, dito saan daw iniipon? Sa puso. So anong iniipon niyo sa puso niyo? Paano kayo nag-iipon ng bagay sa puso niyo? Lagi niyo iniisip. Pag ikaw laging galit, nabastusan naman, pangit din yun. Lagi mong iniisip, nabastusan, away, ano dyan. Kasiraan, yung mga ganun din eh. So hindi natin gusto yun. Gusto natin yung tinetreasure natin sa puso natin, mabuti. Amen? E paano nga yun? Sabi sa Bible, sa natin 19, alimutan ko ng verse, sabi doon, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. So ginagamit natin yung verse niya sa ating memory verse, di ba? Bakit ka nagme-memorize ng verse? Bakit ka nagme-memorize? Pwede mo basahin. Kasi pag memorize mo yan, alam mo. Di ba? Kahit wala kang Bible ngayon, alam mo na eh. Di ba? So, ano ka na, pwede mong pagkuhaan ng lakas, talino. At yan, pag may nagtetempt sa'yo, alam mo na yung salita ng Diyos. Kaya tinatago mo ngayon. So, mabuti yung salita ng Diyos. Okay? So,
So, karamihan sa inyo, di pa nag-memory verse, di ba? Maganda practicein niya, memory chapter. Hindi naman agad-agad na mabuti agad yun dahil nagkabisado kahit demonyo, kabisado yan. Pero, mas nakakabuti yan sa atin. Okay? The more na aral ka ng aral, basa, and then kakabisaduhin mo pa, nakakabuti yan sa'yo. Okay? At yan ang topic natin ngayong umaga. Amen ba? Okay, may mag-amen kasi ibig sabihin, so be it, kasi agree kayo. Okay, so last time, sayang wala yung iba sa inyo, na-find mo natin nung tinakil namin last time. Ang title natin doon, alala mo, Bea? Yung kasalanan, hindi napapatawad, unforgivable sin. Bilisan mo na lang ha. Kasi importante yun eh. Sa panahon kasi natin sa Pilipinas, baliktad naman, no? Minsan, ang sarap mag-preach sa mga tao na walang alam-alam sa Diyos. Pero sa Pilipinas, baliktad. Kung marami tayong alam, problema, minsan basura, may halong tama, may halong mali. Kaya, yun ang mahirap. Ang hirap din nun, pero kaya naman at least. So, yun, kaya tinakil natin last time yung unforgivable sin kasi may mga kasalanan na wala nang patawad. Alam niyo ba yun? Ikala ko ba ang Diyos ay maawain at siya ay merciful, pero may exemption dyan. Okay, so nabanggit natin last time yung binago mo yung salita ng Diyos. Alam niyo ba may religion, may sarili silang Bible? Tayo wala tayong sariling Bible, ito lang talaga yung Bible. Kung hindi natin i-restrict, yung iba rin na Catholic ka, SBA ka, kahit ano ba, pwede mong gamitin to kasi salita ka ng Diyos, hindi mo pwedeng copyright yan. Ano yung copyright? Exclusive ko sa akin yan, ha? Walang sa Diyos yan eh. So yung iba may sarili silang Bible, kaya litong-lito sila. Ang tunay na salita ng Diyos, open yan sa lahat. Amen? Punta doon yung so yung iba binabago. So sinabi ng Diyos, kunwari si Kristo ay Diyos, sabi sa Bible. Okay? Sabihin ng Iglesia Manalo, hindi, tao lang yan kasi ito yung, binago nila yung Bible. So isa yun sa mga example sa Bible na hindi na mapapatawad. Kasi napakasama nun eh. Kung pag nakaw ka ng 1,000,000, masama rin yun. Kaso, pag ninakaw mo yung salita ng Diyos sa tao, ano yun, mas masama yun. Diba? Nilolo ko, kaya again, okay yung pasanin na kayo sa akin. Talagang galit ako sa false teacher. In-expose natin yan. Okay, hindi ako katulad ng iba na huwag mong awayin. Hindi sila inaaway. Kung nasa mali ka ngayon, gusto mo ba manatili kang mali ka? Forever. Siyempre hindi. Kaya dapat nagpapasalamat ka na. So, kung sinabi sa'yo, mali ka, malis ka dyan. At magpasalamat ka. Alamin mo muna kung totoo talaga. Okay? So, ano ba yung mga example lang hindi na napatawad na kasalanan? Basically, ayun yun ha, inulit ko lang. Blasphemy of the Holy Spirit. Blasphemy of the Holy Ghost. Ibig sabihin, kahit daw si Jesus, loko-lokohin mo si Jesus, pero yung Holy Spirit, huwag mo lolokohin yun. Okay, masama rin yun ha, pero pag ang Holy Spirit, yung katotohanan ng tawag dito, niloloko mo, inaayawan mo, pinapaliktad mo, wala kang ng pag-asa. Okay? So sana lang, yung andito kayo, hindi kayo umabot sa ganyan. Kasi minsan yun ba yun, alam nyo ba yung nag-found ng Church of Satan? Meron pang ganun, basta meron. Sila ulo yun. Pero dati raw yun, parang baptisma nga eh. Oo. Pero hindi nakikinig. Andyan lang, hindi nakikinig. Hindi nagtatapat sa Diyos. Ang nakikita, yung ibang tao. Bandang muli, sabi niya, mga plastic na may mga tao dito. May mga plastic talagang tao. Kasi so, nagkasama kayo sa talas, diba? Mali naman yun. Okay, so, kaya, siguraduhin nyo lang, kung nagbabasa kayo, nag-aalsalita ng Diyos, ang Diyos ang hinahanap nyo. Kasi yung pwede mo yan. But anyway, medyo, ano naman yun, pero nangyayari. Medyo rare. Okay, so sana wala yung mga demonyo dito. So, pero maganda pa kayo ng Diyos, di naman may ganun ng demonyo. So, sana na-save na kayo. Amen? Sigurado mo sa langit si Faith, si Love. Sigurado mo sa langit. Okay, mamaya siya lang nga ha. Kasi wala time eh. Hindi, punta ko na lang kayo doon. Gusto ko yung makamusta kayo doon. Okay lang ba? Tulugin niya ako. Mabahala na. Okay, so ano pa? Punta din, tsaka ito rin, si Yumi. Nasya naman na ba, Yumi? Sigurado ka sa langit? Sino nag-share sa'yo? Ano ginawa mo para makasigurado ng langit?
Di pa. Kasi na ba siya, Ashley? Di pa. Okay. Pero matagal ka na ba dito? Dito ka talaga? Baka siya pa lang? Bago ka lang? Ayan, kasi nag-area na kami doon eh. Pero malamang di pa namin ako yung iba. Si Hannah, kilala mo? Pinsan niyo rin yan, di ba? Nasira natin yan. Anyway, so yun. So, ngayon, dito more on sa mga anak na ng Diyos to. Pero maganda rin makarinig ng iba, no? So, yun na. So, yung may kasalanan, nabanggit ko rin, no? Review ko eh. Yung mga bakla, wala nang pag-asa yung bakit. Sabihin, Soriano, sino man yan, si Pope. Kahit mga bakla daw, may pag-asa pa, kahit atheist daw. Paano yun? Paano? Di ba? Kasi yung bakla, lalaki siyang ginawa ng Diyos, dinidinay niya. Very basic truth yun. Di ba? Sabi sa Bible, binasa namin last week, kasi sinumpa na siya ng Diyos. Okay, yung mga bata may pag-asa pa yan, pero again, kaya nga sana masyara na. Pero pag nagtuloy-tuloy ka doon, sa lalaki ka ginawa ng Diyos, sabi mo, babae ka, sira na ulo doon. Okay, wala nang pag-asa. So again, binanggit ko lang yun para mag-ingat tayo, kasi maraming tulong mali-mali dyan. So ngayon, sabi dito, kaya itong either make a tree good, medyo kaduksong yan nun eh. Okay? Kaya sabi dito, dapat, ang isang puno, paano masabing maayos ang puno? Una, siyempre tumutubo, pero especially yung bunga. Ngayon, basta yung iba, hindi naman namumunga eh. Iba, ang tawag nila dyan is ornamental plants. Pagpaganda lang. So, pag namumulaklak yung ornamental plants, maganda yun. Okay? Pero yung mga fruit-bearing trees, dapat namumunga. At maayos yung bunga. Ganon din ang tao. Pag yung tao daw, alam mo na, yung puso niya, kaya sila sa hanggang ngayon, pinag-pray ko pa rin. Ang ayos ng usapan namin noon. So siguro nga, nasanay siya sa gano'ng, kalakaran, no? Na yun yung pinagsasabihan siya. So, nakakalungkot lang. Pero, kaya nga, kung saan ka nasanay, doon ka lalago. Ibig sabi sa Bible, even a child is known by his ways, whether it be good or whether it be evil. Ganyan yan, kahit bata pa kayo, say, Pastor, bata pa naman ako, sinasabihan mo na ako magsipag, magayos. Ganyan yung nag-umpisa sa pagkabata. Kung bata ka pa lang, sinungaling ka na, bata ka pa lang, manloloko ka na, pag hindi ka naturuan, hanggang paglaki mo, ganun ka, baka mas malala ka pa. Okay, so somewhere along the way, sana matuto tayo lahat. Pero maganda nga, masanay ka na. Okay, so ganun yan, pag yung puno daw, maganda o mabuti. Yung corrupt dyan is parang bulok or pangit. May mga ganyan po itong ibang puno dito, hindi na umunga eh. Kain lang ng kain ng nutrients, hindi naman umunga, walang kwenta. Pwede na rin pwede sunugin yan. Gusto mo ba ganun kayo? Alam niyo sa Bible, may mga sinampulan niya si Pharaoh, for example. Nasabi sa kanya ng Bible, ng Diyos, kaya siya pinayaman, pinalakas, bandang huli, sisirain din siya, papatayin lang sila. So, sisirain lang yung city nila. Ang pangit ang gano'n, di ba? Parang tao ko nga rin, sino mong dito, ngayon na lang, si Stephen. Anak ko kasi ito eh. Kunwari Stephen, pogi-pogi. Mayaman pa kunwari lang. Sa bandang huli, loko-loko pala. Di ba? Alam niyo may mga loko-loko ginagawa sa atin? Pagnanakaw lang sa gobyerno, di ba? Higit kabutista lang, papatay ng libong ka. Bakit naman ang buhay mo? Di ba? So, alam niyo may mga terorista? Alam niyo may nakabalitaan lang natin, pero totoo yan. Una, ba't nila pinapatay yung mga tao? Nag-umpisa yun dito sa puso. Tinuturuan sila, basta mga Kristiyano, kalaban natin yan. Ganyan yung mga tinuturo sa kanila. Kahit dito po, pag may nakilala akong Muslim dyan, hindi lahat ha. Kaya nga naawa tayo sa kanila, gusto natin silang maligtas. Siya na natin. Pero pag hindi sila naligtas, tinuturuan sila, basta pag Kristiyano, nakapan ni Muhammad yan. So, mag-umpisa yun doon, tapos pag naging extreme na, napatay na ng tao yan. Hanap pa kaya lang. Okay? Eh, Pastor, hindi naman ako gano'n eh. Sana nga, banggit ko kasi yung Church of Satan, gano'n, Baptist. Hindi ako nagkakamali parang Baptist yun eh. Pentecostal, tapos na. Yung kakampini sa batas, nasira ulo.
Okay, so tuloy lang natin ito, sabi dyan. So dapat daw, ang gagawin natin, kung puno yan, gawin natin mabuti. Para hindi maging corrupt, okay? And sabi pa dyan, for a tree is known by its fruit. So tama naman, di ba? Alam mong apple yan kasi apple yung bunga. Ganun lang yun. So tuloy lang natin yung sabi dito. By the way, may kausap si Jesus dito, no? Kasi parang tayo ngayon, nag-solve meeting kami minsan sa labas. Sari-saring tao makakasalamuha mo. Iba matutuwa, isa naman, pasto, ginagawa. Iba lang, maasal pa. Yung iba, again, nasa experience yung mga bakla na naman. Pag meron silang pinapalakasan pa yung radyo, may radyo sila, nag-practice mga estudyante. Nag-i-share ako dito, naghihintay pa naman sila, papalakasan yung radyo. Anong nasa utak nun? Palagay nyo. Dito, si Miguel. Nag-preach ako tapos nanggugulo. Natadyakan yung upuan natin. Anong talabang di ba? Oh. So, may sabi dito, nag-preach si Jesus, may mga kalaban siya. Ginagawa niya yung tama, may lumalabas. Kaya sabi niya, or generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? Sa Tagalog, makalahi kayo ng ulupong. Alam yung ulupong? Ahas. So kahit sa ating mga Pilipino, alam natin, pag tinawag ng ahas, di maganda yun. Diba? Madalas, ha? So minsan may magandang quality ng ahas, may stinky, pero madalas siya magsasabi ahas, mamatay tao, mapagkunwari, ganyan yung ahas, di ba? Sa bandang huli, kakagating ka na lang. Nakatry doon. Kaya sabi dito, pag generation of vipers, sabi siya, ang dami na nun. Hindi lang isa, 2 tao, 3 tao, isang pamilya, karamihan daw sa kanila mga ulupong. Eh sabi niya, sinabi niya ni Jesus ng hayagan. Again, ganyan tayo din. Janela. Hinig muna tayo. Janela, pwede dito kayo. Tetem kayo dyan mag-ingay. Dito na lang. Dito. Yan, dito. Sa upuan. Nay, paano na sila? Okay? Ganito yung pinag-usapan natin. Importante ito eh. Dito. Okay, kasi daw, may mga tao, masama. Paano sila magsasalita ng tama? Kasi niya, pare, yung classmate nyo, kahit mga teacher nyo, bastos, salita. May doon, karamihan ng bakla, gano'n. Tama ba? Hindi. Tama ba? Na-observe sa mga bakla yun, maganda ba yung narinig sa babig nila? Sino nakarinig dito ng magandang, may maganda rin niya, kunwari lang yun, pero na-observa niya may mga bakla, bastos, taas kamay, naka-observa niyan. Ako lang, yan, si Love. Sino ba? Madami yan. Sa panahon namin, 40 pa yung bakla, pero pag meron dyan, lagi yun, bastos yan. Kasi nga, naghahanap ng attention yan eh. Wala nang minsan yan. Konsensya. Puro kabastosan, laging nasabi, puro ganon. Diba? Kasi sabi dito, ano na-expect nyo? Kasi yung nasa loob daw niya, masama, ano lalabas sa bibig niya? Ano? Alan J. Pag masama daw, ano yung sasabihin? Pag masama yung tao, ano lalabas sa bibig niya? Masama rin. Eh, pastor, mayroon bakla. Ano maganda yung sinasabi niya. Kunwari lang yun. So, umpisa lang para tanggapin mo. Pero mamaya, lalabas at lalabas yun. Amen? Amen. Kaya sinasabi ni Jesus ngayon, for out of the abundance of the heart, the mouth speak. Abundance is maapaw. Kung ano daw yung marami sa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo kasi ng output natin eh. Lalo spiritual things, ha? Kasi obviously, dahil tayo nagtatrabaho. Pero yung bibig natin, dyan malalaman kung ano yung nasa puso mo. Yung sinasabi ni Jesus. So kaya kahit tinatago nila, ay, bawal pala sa church yung sinungaling. Malamang, kahit naman saan. Pero iba gano'n, nag-o-observe. Ang presidente natin ko na, loko-loko. Lalakas ang loob niyan. Eh sa mga public school yun, inaano yung mga bakla, di ba? Kahit sa amin. Tanggapin natin mga bakla. Gumagastos pa yung public school, lalagyan ng polo, rainbow. So ngayon yung mga bata, kahit di bakla, kala nila uso yun. Medyo maliit lang sila, medyo patpatin. Eh, yung mga lalaking basketball, mga maton, di ba? Hindi ako ganyan, siguro bakla ako.
Kasi tinuturo ng mga nas nakakatanda. So, yun ang natin sa panahon natin ngayon. Kaya, mag-iingat tayo, men. Ganito yung tomboy, ha? Walang pinagkaiba yan. Pareho lang yun. Ang tawag sa Bible yan, sodomites. Okay, ibig sabihin, pumapatol sa hindi dapat patulan. Lalaki dapat babae, babae na lalaki. Okay? Sa tamang panahon. Okay, parang, dapat hindi ko na explain to, di ba? Kasi alam na natin, pero sa panahon natin, well. Anyway, sabi dyan, a good man, yung kabaliktaran ng evil, good. Out of a good treasure. So kanina, nabanggit na nasa loob daw ng tao, nasa puso natin, yun yung lumalabas. Kung masama yung inipon mo, kabastusan ka, ano ba yung mga kasama minsan, ang tawag naman, panlait. Ba't mapanlait yung iba? Ay, kulot, ay, panot, ay, maliit, ay, bobo, ay, lahat ng negative, yun ang napapansin. Yung mga ganun tao kasi, mayabang yun. Kaya kung mayabang sa puso yan, di pwedeng hindi lalabas yan. Amen? Eh yung baliktad, yun ang gusto natin. Pag maganda naman daw yung naipon sa'yo, ang sabi dyan, out of the good treasure of the heart, bring it forth good things. Okay? And an evil man of the evil treasure, bring it forth evil things. So, medyo basic yung unahan natin, no? So, tanong na lang natin yun, paano naiipon yung mabuti? Ayun yung masama muna. Bakit yung iba bastos? Bakit yung iba mayabang? Mapanlait? Saan nila nakuha yun? Sa environment, minsan sa nanay, tatay, tito, tita, pinsan, sa TV especially. Sa TV lalo po, ngayon, nasa sa ABS-CBN. Sa Facebook nila, may pa-pray-pray pa yan. Hindi naman sila anak ng Diyos. Alam mo yung Bible, galit na galit doon. Sabi ni Jesus, sa Ecclesiastes, sabi, pray-pray ka ba dyan? Hindi na tinatawag mo. Huwag kang peke, mas gusto ko pa yung mga hindi nagpe-pray kasi hindi na kilala ang Diyos. Kaysa naman, hindi kilala ang Diyos pero pray-pray kunwari. Para si Judas yun. Okay? Sabi na nila yan sa ABS-CBN. So, pa-pray-pray sila mamaya, mga bakla na yung binibita. Tapos mga sinungaling po yan. Basta, paano mo nalaman? Nakontsaba yung mga politiko. Pansin nyo ba yung mga dapat binabalita, hindi nila binabalita? Ang binabalita nila, walang kakwenta-kwenta. Medyo may namimili lang. Sa lahat ng binabantayan dapat ang press, yung mga interest natin. Kasi tayo, di na tayo pwede mag-imbestiga sa Malacanang, di ba? Kaya ba natin? Ano yung Malacanang? Mas di ko nga alam yung Malacanang eh. Yun yung Office of the President. So dapat, kaya bayad tayo ng bayad ng tax dyan, dapat ginagawa nila yung mapabuti sa atin. Intindihan nyo ba yun? So daming lesson dito, no? Civic at kultura tayo ngayon. Okay? Tsaka, ano ba? Eh, pwede yung press, ABS-CBN, GMA, pwede silang pumasok doon anytime, may kapangyarihan sila. Ang tawag doon, freedom of the press. Nasa constitution natin yan, sila yung nagbabantay. Alam nila kung sino yung magnanakaw, yung mga alam nila, inaalam nila yan, pabaho nila yan. Ginagawa ba nila? Minsan. Pinipili lang nila. Bakit? Sinungaling eh. Nakuntsaba nila yung mga politiko. Okay? E basta naman nalaman natin yan. Kasi nga, later lalaki rin kayo. Alam niyo ba, may mga kilala ako, edad ko ngayon. Nabanggit ko lagi doon sa church eh. Ang tigas pa ng mukha, di na gano'n kami. Nagkainan lang, alam na, get together. E syempre mamaya, kwentuhan na. Ang kwento ba naman ng isa eh, yung asawa ng classmate ko. Mabait dati yun, kaso, politika eh, pera. Sabi pa naman, nagkwento. Alam nyo, nung eleksyon, may 2 milyon ako sa bag ko, namimigay ako ng pera, namimili ako ng boto. So, syempre, na-shock ako. hindi pa naman gano'n katapang dati. Natahimik na lang akong gano'n, ano? Seryoso ba itong taong to? Can you believe this? Alam niyo gaano kasama yung namimili ng boto. Kaya nga tayo bumoboto, inaalam natin yung mga kabuti sa atin, bumoboto natin yung taong matino. Eh sila iba, binibili yung boto. Ibig sabihin, para kayong binibili. Gusto mo binibili ka? Papabili ka ba? Hindi, dapat namimili ka. Inaalam mo yung tama sa'yo. Kunwari, merong politiko dito. O
Kung mag-charge kasi ko sa amin ha, itong pera. Kahit kulto sila, papayag ka ba? Sino papayag? Sino hindi papayag? Sana hindi tayo papayag kasi binibili ka parang wala kang kwenta, parang ito lang presyo mo, 500 ka lang, parang gano'n. So, hindi papayag. Ganun din sa church, ano pa? Kahit siya pag-asawa. Diba? Alam niyo ba yung mga artista na huwag kayong mahanga dyan. Hindi to chismis. Totoo yan, pati mga vloggers daw. Pupunta yan sa Middle East kasi iyaman ng mga Arabo dun eh. Nire-rape na sila dun. Pero hindi rape na pinapatay, pero parang gano'n na rin. Alam niyo na ba yun, mga bata? Yung rape? Inabaya, iba naman professional hardlock. Yan, karamihan na nasa TV, sa bubble gum, lahat yun, babae, lalaki. Si Raul nun. Okay, alam niyo ba yung bubble gum? Hindi na. Okay, basta yan, kasama ni 5LP. So anyway, so mag-iingat tayo. Ngayon, balik na tayo, okay? Kaya yung mga loko-loko kasi naipon yan. Akala nila, lahat ng tao, si Raulo, wala naman Diyos. Diba? Pera lang yan. So ngayon, gagawa ng kasi Raulo yan. Patay ng tao yan, alam pa kailangan sino naipon sa kanila. So baliktad niya, kabaliktad naman. Ito yung gusto natin. Diba? Paano tayo mag-iipon ng good treasure? Saan mo kukunin yun? Carlo? Yung mga kalokohan sa kung saan-saan, dyan naman nakalat yan eh. Pero especially sa mga, sabi nila, sa mga lugar na talagang good price. Okay? Hollywood, yan, showbiz. Pero yung mabuti, saan mo, anong yung dapat natin ipunin? Mabuti. Ano nga ng example? Carlo? Yumi? Maging mabait. Kylie? Ashley? Magtulong, maging matulungin, di ba? Antoinette? Ha? Magalang. Tama ba? Yun. Ganda yun, di ba? Myla? Respeto, tsaka disiplina. Yan. Dito, walang disiplina ako. Pag nagmamani ako may pumunta dito, yung iba, walang pa. Nagte-text pa yung nagmomoto, nasa gitna. Tama ba yun? Walang disiplina eh. Hindi naturuan. Gently. Salita ng Diyos, ano pa na agad eh. Kasi yung mga ano lang muna, yung mga magandang matutunan. Augalian. Magalang, ano pa, nasabi na eh. Nadami yan eh. Mabuti, example nga. Magtulong, nasabi na. Ano ba? Yun, magsabi ng totoo. Minsan, bakit nag-isinungaling yung mga tao kasi? Gusto nila pabol sa kanila, di ba? Pag nagsabi sila ng totoo, mapapahamak sila. Nagnakaw nga, ganyan. Kaya, nagbebenta ng cellphone. Sir, bili ka ng cellphone, no? 5,000 bili ko dito, bibigyan ko sa 1,000 na lang. Pero actually, hindi pala. Sira pala yun, di ba? Nagsisinungaling para kumita. Yan, maraming bagay. Okay bang? Yung magandang bagay na dapat natin makuha. Examples. Mag-pray. Amen? Iba, di na nag-pray ha? May nasabihan ako sa amin eh. Pray daw pala yun ha? Nag-pray tayo, nakapikit. Diba? Sige, ginagana yung pag-usap tayo sa Diyos. So, Janela, may mga gandang asal na kailangan natin makuha. Ha? Magalang ulit. Ano pa? Ang dami pa yan eh. Go. Ano nga ang mabuti? Balikan kita ha, Janela. Jansel.
Huwag manloko. Kasi makatotohanan. Deya. Masunurin. Yan. Kasi minsan ayaw mo kasi gusto mo ikaw musunod eh, di ba? Kasi sila inuutosan na minsan di sumusunod naman. Kaso yun, pag nasanay kayo di sumusunod, wala kang pakialam, ako. Ang hirap nun. Men, lalo sa mga legitimate authority, nanay, tatay nyo. Teacher, angge. Makinig sa mga payo na tama, di ba? Alam mo, tama yun eh. Alam ko tama yun, di ka makikinig. Parang yung anak ko, minsan makulit eh. Gawin mo to, no! Bata pa naman yun eh. Minsan ay napapalo, di ba? Okay. Paano yung mother, paano? Sumunod din, di ba? Ganun yan. Or, kasi sa Bible kasi minsan binibigyan natin ng respeto, minsan binibigyan natin ng galang, minsan daw, niregaluhan natin. Tandaan nyo yun ha, may kakayanan na tayo. Si Sandy. Ano ba? Steal. Okay, huwag kang magnakaw, di ba? Napagkita kanina. So, ano kabalik tayo nun? Huwag kang mag-steal. Trabaho ka siguro. No? Mag-Jerickson. Mapagpumbaba, nakapagpunta very basic pero nagpunta din. Miguel! Mag-church! Very good. Peter! Solwin. Alan. Jay. Tumulong sa nanay lagi. Kasi. Mga mabuting bagay na dapat yung iniipon natin, hindi yung masama. Ha? Magbasa ng ano? Bible. Stephen. Matinong kasama. Kaibigan, no? Christian. Hindi magagalitin. Ayan, okay. Pero minsan may kailangan magalit, ha? Okay, huwag din tayo ano doon. Dito kasi wala nang galit. Hindi pwede yun. Minsan kailangan tayo magalit. Men, tama yun. Dapat di ka magagalitin. Kaya konting ano lang. So, ang tanong, saan natin makakuha yun? Gently. Sa Bible. Ay, tama rin yun. Pero, Janela pala. Wala ka pa? So, yun na yun. No? So, yung mga gandang bagay, nakukuha sa environment din. Pero lalo na, saan? Sa Bible, sa Diyos. Sa likod ng Diyos. Tsaka mga kapatid sa pananampalataya. Na tama, ha? Kasi pag mali yung pananampalataya nyo, may mga ganyan talagang loyal din sa church nila. Kaya sa mali yung church nila, paano yun? O, di ba? So, sama-sama kayo ngayon sa mali. Okay, may kailangan, nakakatawa minsan, mga pamilya, yung mga Mormons daw, mga close yan. Tinuturuan sila na ka-close nila yung pamilya nila talaga. Eh, tama naman yun. Kaso, nadala sila sa mali. Ang hirap ngayong maalis dun. Yun ang problema. Okay, so again, sa totoo tayo mag-flock sa Diyos, sa Diyos tayo lumapit. So kaya ito, actually more on speech to eh. Okay? Eh, pastor ako, hindi nila mahuhuli kasi di ako gasalita, tahimik lang ako kahit tinatanong ako. So, ganun din yun. Pag tinatanong ka, di ka sumasagot, para ka lang sumagot. Alam niyo ba? Legitimate na tanong. Saan ka nang galing? Gusto mo ba to? Church tayo? Gusto mo siya na kinasalita ng Diyos? No. Nagsalita ka na rin yun. Diba? May pinili ka na. Kaso hindi tama. So, kaya maganda ako. May nag-solve meeting kami. Minsan discourage din ako. Iba ayaw. Pero iba gusto. Sige po. Ganun pa eh. Kaya nakakatawa. So, iba yung nasa puso kasi ng tao yun. Okay? Versus do sa evil. Okay, kaya sabi dyan, tapusin natin dito sa 37, no? But I say to you that every idle word that men shall speak, they shall give an account thereof in the day of judgment. So, nag-focus kayo tayo sa mga sinasabi natin. Kanina nasa bibig, sinasabi, kaya ngayon daw, lahat daw, kahit anong sabihin ng tao, kahit joke lang naman yun eh. Pero pag lumabas yan sa bibig mo, sabi dyan, ipagbibigay sulit mo yan. Ano sabihin ko, iba ibibigay sulit? Ibig sabihin, ba't mo sinabi yun? Tatanungin ka, paparusahan ka kung masama yun. Pag mabuti naman, ikaw ay reward ng mabuti. Natindihan niyo ba yun? Kaya mga bata pa kayo, yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Lahat ng sinasabi mo, pagbibigay sulit mo yan. Kahit konting ka, basta sana, joke lang naman eh.
inakasal ka ng konti, pag sinabing idle word, hindi ko iniisip yun eh. Hindi ko iniisip yun eh. Kaso, lumabas eh. Ibig sabihin, may nangyayari dito. Amen? Eh sabi ko, for thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng mga sinasabi mo, ikaw ay mapapawalang sala. Alam niyo ba yan? Kaya sa si Alice Lugo, kilala niyo ba yan? Lagi nasa balita, di ba? Madali lang yan para malaman mong guilty ba yan eh. Hindi ka lang pwedeng bumalik sa past, di ba? Investigador ka. Pero ako, as a pastor, ganun. Tanungin ko lang yan, alam ko na nasa puso niya. Halos hindi perfect. Okay? So pag may sinabi ka, sagot sa tanong ko, iniisip ko rin kung ano yung tatanong ko. Di ba? Paano? Yan. Then, alam ko rin, anong klaseng tao yan. Pag nagsalita yan, sa soul winning to especially, Pastor, paano masabi ligtas na yan? Eh, sinabi niya, tumanggap sa Panginoon, nampalataya siya, kanina hindi, ngayon sigurado na siya. Ligtas na yun, sinasabi sa Bible eh. Hindi mo alam yan, baka suplada yan, baka pagnanakaw yan eh. Ang sabi dito, depende sa sinasabi mo, yun ka. Ganon din naman pagbaliktad. No? For thy words thou shalt be condemned. Pag iba yung sinabi mo, sinasabi, ito naman yung sinabi ng Bible, kinokont ka pa. Inaano kong ganyan, sabi kasi turo ka sa kanila, nagliligtas na yung bautismo, nagliligtas na yung mabuting gawa. Hindi sabi ko, sabi sa Bible, hindi eh. Hindi. Nilalabanan pa. So kaya sila i-condemn. Sabi ko, Pastor, paano sabi mo pupunta sa impyerno yun? Eh, sinabi sa Bible eh. Nilabanan mo yung katotohanan, doon pa husgahan. Yung sinasabi dito. Nakuha ba? Alam ko, time na tayo. Pero nag-upisa tayo kasi halos 11:30 na eh. Ilang minutes na ako dyan, Brad? 36. Okay tayo na. So, magkakita naman tayo dyan. Pero, gusto ko pang ibigay, bigyan din eh. So, naintindihan nyo ba? Mag-iingat kayo magsalita. Eh, Pastor, lalo yung mga bakla naman, yung kahit iba dyan. Ano yung ginagawa ng map sa'yo? Kunwari, mapanlait sila. Kunwari lang, mapanlait ako. Okay? Tapos gusto ko, si Faith, ang bait ni Faith, ang bait. Hindi na lalait. Eh, gusto ko maging ganun din siya. Gagawin sa kanya. Nakita mo ba si Jerickson, di ba mukhang ganyan? Ini-influensya ka na nun. Di ba? Yung isip niya, inilalagay na sa'yo. Eh, ano naman? Maporma naman. Nakita mo yung cellphone mo bago? Nakita mo yung katabi mo, pangit ng cellphone, di ba? Walang ganyang picture, sa ating ganyan. So, ano ginagawa sa'yo doon? Parang natatransfer na sa'yo yung pagiging probetos niya na pupunta na sa'yo. Kung hindi ka nag-iingat. Ayan? Eh kung aral na aral ka ng Bible, lagi kang nasa church, nagbabasa ka pa, nagtatanong ka pa, hinahanap mo yung sagot sa tanong mo, kahit dumating yan, kahit teacher mo pa. Oh. Ano ba yung mga madalas ng mga bakla? Ganyan lang naman, lahat tao tayo lahat. Pastor, sabi ni Jesus, mahalin lahat ng tao eh. Nasaan? Hindi nga. Ang sabi doon, love your neighbor as thyself. Iba yun, kasi tsaka ang madalas yan, yung brothers. Kapatid mo ba yung anak ng demonyo, anak ng Diyos? Kita niyo yun? May distinction doon, huwag kayo papaloko. Okay? Kaya naman sila niloloko ng tao, kasi ang laki kalokohan, lalaki sila, sabihin babae. Kahit hindi alam ng Bible yun, magtataka yun, ba't yun itong tao to? Napaka-weird naman. Ba? So hindi ka papaloko. Again, ano pang gusto ko example dito? Lahat ng sinasabi ito, Pastor, bakit wala? Ay, Pastor. Jericho, ba't wala ka sa church ka last week? Yan. Tinanong ka na, di ba? Ano yung sasagot mo? Ay, depende. Kung gusto mo maging makatotohanan, sabihin mo ito, totoo. Pero gusto mong alam mo na, gusto mo justify sarili mo, hindi naman totoo. Bakit tinamad ka na, gito naman? Di ba? Hindi ako tinamad, lang talaga, may ako. May dumating na, basta may sakit ako sa, kahit wala, mga ganun. Nagsinungaling ka na, di ba? Ano nangyayari doon? Makakondemn ka doon. Ngayon, ang maganda naman dito, pwede kang mapatawa, di ba? Yan ang isa sa mga central message ng Bible, Jesus eh.
Nagkasala ka, baguhin mo na. Huwag mo tuloy-tuloy dyan, di ba? Tutuloy-tuloy ka ba? Na yan na, nasa sinasabi ng church, di ba? Alam mo yun ang tama. Okay. Hindi ka na matututo sa cellphone lang. Kasi nakakatamad, di ba? Minsan nag-aaral, pag-aaral, nakakatamad din. Kasi kailangan mag-aaral. Mag-aaral ka. Di ba? So, ganun din. Kung nagkamali ka talaga, aminin yung pagkakamali, magbuhin, gawin mo na yung tama. Amen? Amen. Isa magsinungaling ka, pagpapatong-patong na sinungalingan na yan. Hindi ka naman tatanungin, ba't ka umabsent noong last year? Yung last week lang yan tatanong sa'yo, di ba? Para malaman yung nasa puso mo. Kasi I'm sure lahat kayo gusto talaga umatid sa church. Lahat naman yan eh. Nung nag-soul winning kami, sa palagay nyo may gusto diyang ayaw sa Diyos. Siyempre wala. Gusto sa impyerno, walang ganun. Kaya tinutulungan mo sila kasi nga, may mga tinanim na sa kanila si Satanas. Tinanim na. Ay, pag ganyan, mag-excuse ka lang. Hindi ka naman naanoy yan eh. Yan. Sinumalik ka lang ng konti lang. Natanim na sa kanila. Sanay na sila. Bandang muli, ang hirap na dalhin sa kalooban ng Diyos. Diba? So, pero pag tinanim mo ng maganda, mabuti, maganda, katalinuhan, nag-aaral tayo dito, lahat inaaral natin eh. Lahat. Biology, ano ba? Math, lahat yun, inaaral natin sa Bible eh. So, pag nasanay ka na ng makatotohanan ka, hindi ka naging sinungaling kahit sa maliit na bagay, hindi ka naging sinungaling, ang dali mong madala sa kalooban ng Diyos, ang dali mong turuan, pag kailangan ikaw na yung gagawa, alam mo na, automatic kasi na-observe mo na yun eh. Sanay ka na eh. Hindi mo kasi sabi, huy, maging magalang ka, ikaw na papakanta dito. Bastos yung bibig mo, di ba? Hindi mo kailangan sabihan ka kasi sanay ka na eh. Naipon na lahat, naipon. Kabutihan, katalinuhan, kabanalan. Naipon na. Ano lalabas ngayon sa'yo? Yan. Pastor, paano nga yung mga post teacher na gagaling magsalita? Ang nakakahuli lang dyan, yung marunong din. Diba? Kahit mabuti yung pagkakasabi nila, kung kasi nukalingan naman, mabuti ba yun? Right? Gumawa tayo ng mabuti para tayo maligtas. Mali yun. Kaso pinapalabas silang tama. So, bandang uli, mali pa rin. Okay, sana nakakuha yung sinasabi ko. Okay, so pinakamabuti talaga, yung pinagusto ko sabihin dito, yung good treasure of the heart, hindi lang yan malumaning magsalita, hindi. Katotohanan yan. Intindihan nyo ba? Minsan ang katotohanan masakit. Yung totoo eh, maganda yun, maganda yun. Ipunin mo yung sarili mo. Ipunin mo sa puso mo. Masanay ka na, alam mo, hindi ka nakagalit sa pastor pag sinabi yung totoo, tama ba? Nakagalit ka ba? Ano sinabi ni Paul yun eh? Sabi ni Paul, am I become your enemy because I tell you the truth? Sinabi ni Paul, si Paul yun. Kasi minsan masakit talaga siya magsalita kasi yun ang totoo eh. Kaya tinatanong niya, kalaban niyo ako? Sinabi niyo totoo? Oh, ganun din sana tayo dito. Dapat mahal natin yung totoo. Amen? At pag mahal mo yung totoo, babasahin mo yan, pag-iisipan mo yan, hindi mo yan tolerate eh. Kanya-kanya religion, pareho lang. Parang naging pareho, iba nga yung tinuturo dito. Parang naging pareho yun. Sige nga. Pag gusto mo yung totoo, nagtatanong ka. Amen? Bakit ganun? Yan. Ano yung sinabi? Ano yung sinabi ng Diyos? Ano yung sinabi ng Jesus? Pag wala ka ng pakialam, bahala, pareho-pareho. Hindi pareho-pareho yan. Amen? So, ang gagawin natin ngayon, mag-ipon, paano yan? Alam niyo na, salita ng Diyos, pray. Especially, lalo sa edad nyo, sa church yan. Hindi ginawa yung church, parang kamuhian lang. Intindihan nyo ba? Eh, tinatamad ako. Subukan niyo sa asawa nyo. Ay, wala kayong asawa eh, di ba? Ano bang meron kayo? Nanay nyo. Subukan niyo. Eh, tinatamad ako mag-aaral. Naku, patay ka dyan. Eh, tinatamad ako mag-toothbrush. Eh, medyo maluwag pa tayo dyan. Pero ano ba? Eh, tinatamad akong gumising. Diba, kilala ko ngayon, by the way, pag-gising pala sa umaga, ha? Minsan kami, gising na kami, mag-soul winning na kami, so ipupuntahan namin, tulog pa. Alas 10 na. Ano nangyari?
mga matinong tao, gising ang maaga kasi masipag, may gagawin pa, gagawin nila yun at maayos. Gumising ka hapon, natatamarin ka na rin nun. Amen? Amen. O again, paano tayo mag-ipon ng mabuting bagay sa puso natin? Wala. Sigaw nyo! Sino yun? Yan. Yan talaga. So, hindi kayo maliligtas sa church, pero hindi yan ang requirement mag-church ka, maliligtas. Hindi gano'n. Pero madalas, pag syempre, pag nasa church ka, may totoo. At parang si Timothy, naalala ko lang, yung ibang bata ko, ang daling akayan, daling turuan. Kasi nasanay ko na salita ng Diyos. Pag nasanay ka sa ribulto, halikan mo anak yung ribulto. Ako, sabi sa Bible, teacher of lies yan. Tinuturuan ka pag sinungaling. Okay? So mag-church, mag-pray, mag-fellowship, no? Ako bilang pastor, yun ang madalas na naranasan ko. Minsan sinachat mo, hindi ka na sa-chat back. Okay? Sin zone ka na. Sabihin na, ayaw makipag-usap sa'yo. Gagawin ko. Iwag. Ha? Nakaka-relate ba? Minsan ganun talaga, pero piliin nyo rin yung isisinso nyo. Amen? Sige, let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa mga bilang, Panginoon, mga madaling i-pray. Tuloy-tuloy po kami sa mag-aaral dito sa Lala. Sinis namin, isis namin sa salita nyo, Lord. Your words nyo, Lord. Naaral namin, so nawa. Ang bawat isa po ay magtapat sa inyo. Again, alamin ang inyong kalooban, gawin ito, Lord. Very basic mo na point out namin yung umaga, yung mag-church, wala pa importante. Wala namang ibang lugar, Panginoon, ang instruction ng salita. Kung pwede yan sa iba, pwede yung pinaka-puro Panginoon sa church. At kasama yung mga anak ni Lord. So I pray, huwag kami tamarin, Panginoon, yung sinungaling. So tapat na kami sa inyo, Lord. Yes, kung saan nakakatamad, mga hadlang. But again, ipunin nga namin, Panginoon, mabuting bagay, talinuhan, manalan, Panginoon, na nasa Bible po lahat yan. Nasa yung salita, so kaya nga po i-exhort kami. Church, Panginoon. So, lang po, Lord. Again, may salamat sa bawat isa, yung lingkod. Palahin po ang bawat isa. Tulungan sa mga kainaan. Matawali sa mga kasalanan. At mas masaya ng pagking merienda. Mamaya, visitations or winning. Palahin mo rin po, Lord. At ang biyahe pa-uwi. Another week, Panginoon po pala ang panalangin namin. Especially kung tayo naghahanap, may nakalooban. May mga kasalan at gawin namin. Ang kulay, gawin natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. It's time, kanta tayo isa. May presentation pa kayo? Practice kayo, di ba? Wala? Wala? Wala?